Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod sa radyo, napapanood nyo rin po kami sa True TV Channel 19. And of course, pwedeng nyo rin po kaming mapanood sa Facebook at YouTube. I-search nyo lamang po ang True Network PH. Ngayon pong araw ng Martes, magandang hapon sa inyo, serbisyo publiko po tayo. At kapag usapang serbisyo, hindi nagpapahuli dyan ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Siyempre, charity nga, di ba? Noong 2023, pinarangalang Most Improved Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC ang PCSO. At nitong nakaraang taon, kasama na sila sa top 10 GOCCs. Yan ay base sa assessment ng Governance Commission for GOCCs. Ibig sabihin, mas napapaganda pa nila ang kanilang mga serbisyo. Kabilang dyan ang kanilang mga tulong medikal sa ating mga kababayan. Ano nga ba ang kanilang mga charity programs at paano makaka-avail ng tulong? Sino ba ang pwedeng makakuha ng assistance mula sa PCSO? So tutok lamang po sa ating programa dahil sagot kita sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day, mga kapatid, anong tulong medikal ang kailangan mo? Share niyo po yan sa amin, mga kapatid, ha? Babasahin po namin ang inyong mga komento mamaya sa aming mga live streams because I'm sure marami sa ating mga kapatid nanonood, nakikinig sa atin na nangangailangan ng mga medical assistance kasi aminin natin at sa hindi. Kahit na gaano kalaki talaga yung ipon natin, savings natin sa mga bangko at kahit na gaano kakasinop pagdating sa pera, tayong mga ordinaryong Pilipino, pag tinamaan talaga ng sakit din sa ulo talaga ang nararanasan natin dahil yung pinag-ipunan mo ng ilang taon, ubos sa isang iglap. So kailangan natin yung mga tulong na kagaya nito. Kaya mag-comment po kayo ha kung anong klaseng medical assistance yung inyong kinakailangan. Comment po kayo sa ating live stream and pwede rin po kayong magtanong sa amin. Tumawag lamang po sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Yan. Kasi ang pag-uusapan nga po natin ngayong hapon kasamang PCSO ay kung anong klase ng medical assistance yung pwede nilang ibigay para sa atin, especially yung mga kapatid natin na bigla ang nagkakaroon ng sakit, bigla ang naroroon sa ospital, di nila alam kung anong gagawin, abay dapat alam din po natin kung ano-ano yung ating options. No? So simulan na natin yung ating talakayan ngayong hapon. Live po natin na makakasama via StreamYard si Ms. Maricar Santos, ang Officer in Charge, Manager ng PCSO Charity Assistance Department, at si Dr. Juliet Diaz, Division Chief ng PCSO Medical Services. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Good afternoon. Ma'am Maricel. Good afternoon. Ayan. Nasa na ba sina Ma'am Maricar at si Doc? Hindi ko nakikita. Oo. Hi po. Hello, ma'am. Good afternoon, Ma'am Maricel. Ayun, nakita ko na. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am, Doc, eto po, last year, alam ko nakapag-allot po ng 4 billion pesos na tulong ang PCSO para po dun sa mga kababayan natin. Ngayong taon po na ito, gaano po ba kalaki ang budget para po doon sa assistance doon po sa ating mga benepisyaryo at gaano kalaki yung target natin na matulungan? Sino po sa inyo ang pwedeng sumagot? Yes, Ma'am Maricel. Opo. For charity programs po, may iba't iba kaming programa. For medical access program po, nakaprojected kami ng 3.3 billion for this year. And then for other charity programs like the Institutional Partnership Program, meron po kami allotted na 25 million. And then for the medical equipment program, nakaalat po kami ng 50 million. And then sa medical transport vehicle donation program, nakaano po kami ng 1 million.
So all in all, nag-increase din po ang PCSO sa pag-allot ng budget sa iba't ibang charity programs. Sorry, mama. Magkano yung total nun? Naguluhan ako. Daming math, daming number. Opo. More or less, ma'am, mas mataas po sa budget namin last year. So nag-increase talaga siya for this year. Maigi naman kung ganon. Pero syempre ma'am, sa sentro tayo dun sa medical assistance program natin. Kasi kagaya nga ng sinasabi ko kanina, kahit na gano'n ka sinop ka dito sa bansa natin at kahit na talaga namang sinisikap mo mag-ipon, pag tinamaan ka ng sakit, abay hindi biro ang gastos. Opo. So ano po ba yung medical assistance o anong klase ng tulong yung pwede pong i-alok ng PCSO? So, bakit katulad po ng nabanggit ko kanina, ma'am, may iba't ibang charity program sa PCSO. For one po, yung lang kilala natin, yung medical assistance program. Yan po ay binadgetan ng malaki ngayon ng opisina. That's 3.3 billion pesos po for this year. Nationwide po ang approach ng aming assistance. Meron po kaming regular assistance na para sa mga binibigay po nating assistance sa mga individuals na naka-hospital, kailangan ng chemotherapy, kailangan ng mga chemomeds, mga laboratory, diagnostic procedure, mga ganun po. Nationwide po kasi nationwide din po ang mga branch offices natin. Oo. Pero ibig sabihin, ma'am, kahit na anong klase ng sakit, walang pinipili ang PCSO? Meron ma'am kaming coverage for request for assistance. Pwede po kami sa confinement, radiation, laboratory, specialty medicine, chemo drugs, implant, rehab, organ transplant, coronary artery bypass, ay mga catastrophic. So basically, ma'am, halos lahat. Halos lahat. Pero paano, ma'am, paano nyo masasabi kung sino yung mga, kumbaga, qualified na makakuha ng ganitong klase ng assistance na kagaya po ng mga binanggit ninyo, in-enumerate ninyo kanina? Yes, ma'am. So, ang PCSO po, meron po kami mga social workers na nag-evaluate. So, kahit po dito sa main office or sa branch offices, meron kami pong naka-assign na social worker po po. Pinapadala nila yung requirements, kumbaga, i-comply po natin yung requirements, depende po sa nature of request natin. And then po, i-evaluate po ng social worker kung qualified po siya for assistance. So, doon po siya. Paano natutukoy ng mga social services? Ibig sabihin ba nun, ma'am, merong mga, kumbaga, income na kino-consider kung magkano yung kinikita nila monthly? Ganun ba? Yes, ma'am. Isa lang din po yun sa factor, ma'am. Kasi, ma'am, ang mga nai-endorse naman sa atin ng mga kliyente is galing na rin sa mga medical social services ng mga hospitals. So, kumbaga pa, may mga referrals po sila o endorse sila. So, doon na po tayo nagsisimulang mag-evaluate. Meron naman po tayo, katulad, ma'am, nung nabanggit nyo kanina, kahit na gaano kung meron ka man kahit papanong kaya, pero pag tinamaan ka ng sakit, mahirap po ngayon, di ba po? Yes. Lalo na po yung prolong or yung paulit-ulit yung kailangan na confinement or chemotherapy. So, kumbaga, may basis din po kami ng pagkukumpute. Meron po kami sinusunod din. So hindi naman ibig sabihin na hindi ka kasama doon sa poorest of the poor, hindi ka na makakakuha ng tulong. Kumbaga, may category rin po kayo na kinukonsidera pag ganyan. Oh, that's good to know. Pero ano po ba yung mga requirements, Miss Maricar, na kailangan nilang i-prepare, especially yung mga kagaya po ng nabanggit ninyo na yung mga continuous, yung mga kailangan na treatment, ano yung kailangan nilang i-prepare? Yung pinaka-basic po na requirement natin is yung po medical abstract po ng galing sa hospital. Opo. Pero kung halimbawa yung prolonged treatment like chemotherapy and radiation therapy, yan yung umuulit po, di ba? May schedules po yan. So, bukod po sa medical abstract, kakailanganin po natin siya ng yung prescription ng doctor na kung ano yung ano. Tapos yung treatment protocol, nakalagay doon yung schedules niya kung kailan yung susunod na ano. Or kung 6 months siya, nakalagay po doon. And then kung chemotherapy na hindi available sa hospital yung kanyang i-avail na medicine, meron po siya dapat quotation, 3 quotations po na ano. And then valid ID ng patient and his representative. Yun po yung pinaka sa chemotherapy.
Sa confinement naman, ma'am, if ever na yung hospitalization, yung halimbawa na-confine siya and then kailangan niya ng tulong para sa bill niya, abstract pa rin po, and then yung statement of account po, nakalagay na po doon kung ano yung nabayaran niya or take care na ano. And then ID din po ng pasyente. Kapag ganon, ma'am, sa sentro lang ako dun sa mga confinement ha, gaano po usually kalaki yung naibibigay? Financial assistance po ba yung ibinibigay direkta ng PCSO o gamot? Paano po ba? Ma'am, pagka sa confinement, ma'am, we provide financial assistance through issuing guarantee letter directly to the hospital. Okay. So, sinusulatan po namin yun. Sinusulatan namin na ang PCSO po ang mag-guarantee ng ganitong amount on behalf of this patient para sa kanyang confinement. Ganun po yung doon sa letter namin. Address po yun sa hospital. Okay. Nako, andyan na yata uli si Doc Juliet. Doc, Hi nagbabalik po. ka na ba? Ayan, balik na si Doc na wala siya kanina. Napapag-usapan nga po namin ni Miss Maricar kanina yung mga medical assistance na pwedeng ibigay sa mga outpatient at saka po yung mga kagaya ng mga binibigay na chemotherapy at saka yung mga naka-confine. This time naman, Doc, baka pwede niyo pong ipaliwanag sa amin kung paano po yung proseso ng pag-a-apply para po sa assistance. Although medyo na bahagyang naipaliwanag kanina ni Miss Maricar, paano po ba yung sistema? Kasi nabanggit ka na ni Miss Maricar, parang merong social service? Yes, Doc. Hello. Opo. Usually po kasi sa charity assistance, yung medicine assistance program, sa charity assistance department po talaga yan. Sa kanila po yan. Iba po kasi yung services na ino-offer namin. Opo. Sige, Miss Maricar, you want to add something? Yes, ma'am. Opo. Yung process ng application po, yung sa amin kasi po, yung pagka sa medical assistance, Doc kasi yung outpatient services. Dr. Yes. Sa amin po, kapag medical assistance yung request, ang filing ng assistance, ma'am, or yung process of filing of assistance, two processes po. It's either po via online, yun po yung pupunta sa website ng PCSO, ng MAC online application, or through our sending email to ncrmap@pcsco.gov.ph. Yun po yung para dito sa NCR ng mga application. Okay. Whereas pagka sa probinsya naman po sila nagpa-file, may mga areas po sa provinces na may online or they have to go to the nearest branch offices po ng probinsya kung saan sila po covered yung hospital. So yun po yung ways to file assistance. Okay. So si Doc Juliet po, ang inyo pong ino-offer ay yung mga tulong for outpatient. Pakipaliwanag nga po yun, Doc. Ang services po namin sa outpatient department po namin, general medicine consultation, tapos ngayon po may multi-specialty clinic na rin po kami, dental consultation and treatment, and nag-provision of pre-medicine to the pharmacy division. Medyo technical yun, Mama. Pakipaliwanag nga yun. Yung sinasabi po ninyo na multi-specialty, ano pong ibig sabihin nun? Mga internal organs ba to? Mga endocrinologist? Ganun ba yun? May mga specialista na po kami ngayon na mga doctors, tulad po ng cardiology. Doc, saglit lang po ayusin lang po natin yung framing kasi nawala po yung mukha ninyo sa TV. Sayang naman, dapat pinapakita natin yung inyong magandang mukha. Ano po, kasi maganda yung ine-explain ni Doc Juliet tungkol dun sa mga outpatient. Nagbibigay din daw sila ng mga tulong dun sa mga, ano ba yung multi-specialty na sinasabi ni Doc. Iniisip ko kanina, ito ba yung mga pang-internal organs? Ipapaliwanag yan ni Doc Juliet. Nandiyan na ba uli si Doc? Yes po. Ayan. Sige po, Doc, pakipaliwanag nga po uli yun. Ang multi-specialty clinic po namin, yung may mga specialista po kami tulad ng cardiology para sa puso, neurology, and psychiatry para po doon sa utak, yung mga na-stroke, nephrology para po sa may mga sakit sa kidney, may ENT rin po kami, pulmonology para po sa may mga sakit sa baga, gastroenterology para po sa may mga sakit sa tiyan,
obstetrics para po dun sa mga buntis or yung may mga sakit, yung pong sakit ng mga sa babae po. Urology, yung sa mga sakit naman po ng mga lalaki, usually yung sa mga prostate, mga lumalaki po ang prostate. Endocrinology para po sa yung mga may diabetes, thyroid problem, and orthopedic surgery po, meron din po kami para po yung sa mga may sakit sa buto, may mga iba-ibang sakit po natin sa buto. And ophthalmology para po yung sa mga sa mata. May mga problema po sa mata tulad ng mga cataract, mga ganun po. Halos kumpleto na rin pala, Doc, no? Yes Ang po. galing. Opo. Opo, pero saan po makikita yung clinic ng o clinic ba o ospital ng PCSO? Paano makakapagpakonsulta? Pupunta lang po sila dito sa clinic namin, sa opisina namin dito sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ay, kapitbahay natin. Tapos po? Tapos kailangan lang po magdala sila ng valid ID. First come, first serve naman po to. Pero ang consultation po dyan ay libre? Ganun po ba? Paano, ma'am? Yes po. Ang consultation po namin ay libre. Wala po silang babayaran kahit pagkano. Sino po ang qualified para makakuha ng free consultation from PCSO? Lahat po ng general public po. Lahat po is qualified na gustong magpa-check up po dito sa clinic namin. Ang galing naman. So, paano po makapagpa-schedule? O pwede na basta punta na lang kami sa clinic sa Shaw Boulevard? Usually po kasi pwede naman po sila mag-walk-in. First come, first serve po. Anytime po, pwede sila magpa-check up. From 8 a.m. to 5 p.m. po. Usually, From Monday to Sunday na po kami ngayon. Ay, ang galing. So, 7 days a week pala. Yes po. That's nice. So, gaano karami usually yung patient na na-accommodate ninyo per day, Doc? Per day po, usually mga 20 to 25 patients. Pero ngayon po, mas madami kasi mayroon po kami ngayong flu vaccination. Totoo ba? Naku, yan pa man din yung pinag-uusapan namin kanina kung saan magpapa-flu vaccine. So, especially yung mga senior citizens, ina-accommodate nyo yan for flu vaccine kasi di ba sila yung priority natin ngayon? Yes po. Nag-start po kami last December. Okay. Tapos, yes, Doc, hanggang kailan po itong program ninyo for flu vaccine? Hanggang January, hanggang this coming Friday na lang po. Oh no, syempre bigla ko naalala yung tatay ko. January Teka, 24. kailangan magpa-flu vaccine ng tatay ko. Na-excite ako. Pero pag ganyan, okay lang din po kahit mag-walk-in. Yung mga pasyente Okay lang hindi po. kailangang magpa-lista. Okay lang po kahit walk-in. Oh, that's Hindi nice. po kailangan That's good ng to know. appointment. Okay. Sabi po ninyo kanina kahit sino welcome. So it doesn't matter Yes. kahit po ano yung financial status ng individual, for as long as gusto mo magpa-check up, punta ka lang dyan sa Shaw Boulevard na clinic and then i-accommodate na. Yes po, ma'am. Oh, that's good to Lahat know. po. Okay, pero sabi po ninyo kanina nagsasagawa rin po ng mga medical and dental consultations. Bukod po dyan sa mga clinic, meron din po ba kayong mga pinupuntahang ibang lugar to conduct this? Meron po, yun po yung tinatawag natin, isa po sa programa ng PCS o ng department namin is yung Medical and Dental Mission. Saan-saang mga lugar po yung tinatarget natin, Doc? Ay, usually po kasi may mga, nakadepende po kami yun sa mga request na dumarating po sa amin. And usually, ito pong mga request na ito ay nanggagaling saan? Sa iba't ibang lugar po. Mga LGU, mga yung social civic organization, NGOs, I see. mga organization po.
Opo. Ay iba't ibang pahabol, organization. pahabol lang doktora ha. Sabi niyo po kanina yung inyong clinic para dun sa mga walk-in patients gustong magpakonsulta, makikita sa may Shaw Boulevard dito po sa Mandaluyong. Aside po ng clinic ninyo dito sa Mandaluyong, meron pa po bang ibang branch ng klinikang PCSO? Wala na po. Dito lang po Doon sa pa main lang. office. Meron ba kayong Dito lang plano po na sa main mag-expand office. anytime soon? Dahil na-excite ako sa flu vaccine. Pinag-aaralan pa lang po yun. Oo. In the future. Mm-mm. Pero sana no magkaroon kasi ang galing pala no, free consultation for all. Nako, Doc, Miss Maricar, break lang po tayo ng mabilis na mabilis. Sa pagbabalik po natin, hihimay-himayin pa natin yung tulong mula po sa PCSO. Para naman sa mga kapatid natin na nakatutok, nakikinig at nanonood sa atin, pwede po kayong mag-comment sa ating live stream at babasahin po natin ang inyong mga komento maya-maya lamang. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8689329 o di po kaya ay sa 868932990. Ang ating question of the day ha, ano yung inyong medical assistance na kailangan? Huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita, katuwang ang PCSO. Totoo. Nagbabalik ang programang Sagot Kita. Kasama pa rin pong inyong lingkod, Maricel Halili. Mga kapatid, ang ating question of the day, anong tulong medikal ang kinakailangan ninyo? And of course, ngayon pong hapon, kasama pa rin natin si Ms. Maricar Santos at Dr. Juliet Diaz mula po sa PCSO. Ma'am Maricar, paki-explain naman po sa amin yung tungkol naman sa ginagawa ng PCSO na pagdodonate ng mga ambulansya. Gano'n na po ba karami yung naipapamahagi natin na ambulansya? Saan ba natin ito binibigay? Yes, ma'am. Bali, for 2024 po, nakapag-release na ang PCSO ng 431 units of patient transport vehicles. So, binibigay po natin to sa mga LGU or sa mga government agencies. Mostly po sa mga Okay, pero paano po natin napipili kung anong mga local government units yung mga bibigyan natin ng ambulansya? By request ba yan? Yes, ma'am. Meron po silang request. Kasi po yung Medical Transport Vehicle Donation Program is isa rin po siya sa charity programs ng PCSO. So for pagkalimbawa po magre-request yung LGU or LGU-run hospitals, kailangan po may letter request po sila address kay GM Melquiades A. Robles. And then yung LGU profile po nila, kapit po nila doon. And then yung certificate of availability of fund for maintenance and other operating expenses. And then po yung SP resolution or sangguniang panglusod or panlilibugan resolution na nag-authorize po sa provincial governor or municipal mayor or city mayor na mag-sign sa deed of donation po sa pag-receive ng deed. So, meron po yung requirement for location. So, kumbaga, base siya sa request ng LGU, pero there's no need naman for further analysis or studies kung qualified yung mga LGU na yon for as long as kompleto yung requirement. Although parang iniisip ko, halos lahat naman ata ng LGU natin kulang sa ambulansya. Opo, ayun naman po talaga yung direction ng opisina, yung ano po ni Presidente at saka po din si GM. Yung per directive po ni PBBM, ni President Bongbong Marcos, and then nabigyan po natin halos lahat ng LGU ng ambulansya. So yun po yung directive po sa management namin. Yun ang direction namin po na mapamahagyan. Basta po hindi po siya covered ng 5-year prohibitory period. So ibig sabihin, hindi po siya kabibigay nila. Kapag nagpasok po sila. So meron din po tayo mga qualifier na. Okay, so po lahat mabigyan natin. Tama naman. Usually, ma'am, ilang mga ambulansya yung naibibigay natin per LGU? Depende ma'am sa request nila. Like for last year po, meron akong breakdown dito ng nabigay namin 431. Yung pinakamarami na lang na nakakuha. Opo, yung mga nakakuha sa Region 1 po, 76 yung nabigay ng PCSO. Bongga. Sa Region 2, sa Region 2, 10 po. Sa Region 3, 14. Sa Region 4 is 98. Sa Region 5 is 33 units. Sa Region 6, 60 units. Sa
Region 7, 88 units. Sa Opo. Region 8, 9 units. Region 9, 1 unit. Region 10, 8. Region 11 is Nationwide. Region 12, 2. Region 13, 2. CAR, 26 units. Mm-mm. FARM, 1. And CR, 1. So, depende po yun sa pagpasa din nila ng application. Opo. Yung And mga this year, gaano po karami yung target natin na ma-distribute na ambulansya? Meron ba tayong ganun? Yes, ma'am. Meron Oo. po. Since gusto natin i-expand and sa pamumuno po ni GM Robles, ang pinoproject po, ang ano namin ngayon is to distribute 956 units that's of PPPs. nice. And once So, na opo. na-distribute, Uh, once na na-distribute na po itong mga ambulansyang ito doon sa mga local government units, pina-follow up pa ba ng PCSO yung usage nun? Or it's all up to the local officials kung paano gagawin lang ba siya na transfer from one hospital to the other or for emergency purposes? Bahala na ba yung local officials doon or nakatutok pa rin ng PCSO? yung sa syempre meron tayong para may pinipirmahan din naman po tayo yung deed of donation. And parang sa dinidevelop po namin IRR ngayon, siguro po dahil syempre kailangan din natin i-report yung mga nabigyan natin. So yung number of patients sa male and female, yung sa GAD po natin, kailangan po natin siyang i-report namin. Kasi syempre tulong natin yan sa kanila. So, may mga na lang po din, discussion din sa kanila kung ano po yung counterpart naman na kailangan nilang i-report. I see. Ang iniisip ko kasi, so kung LGU yun, ang ka-tie up po talaga ng PCSO, yung LGU direkta, not the hospital. Yes po. Kasi sila naman po ang pumipirma sa deed of donation po. So kung halimbawa ako, ordinaryong pasyente ako, kailangan lang na hindi kaya nitong ospital na pinuntahan, kailangan siyang ilipat sa tertiary hospital, ang coordination sa paggamit ng ambulansya na yon ay sa LGU na, hindi na sa PCSO. Yes, ma'am. Once po Ayun. na-transfer po yung may deed of donation na, kasi may turnover naman pong binibigay dyan. And then, sa ano na po sila makikikoordinate? Doon na po sa LGU kasi yun po yung napagbigyan natin. Okay. Na po natin na i-donate ang ating units. Opo. And meron din po kayong tinatawag, Ms. Maricar, na Institutional Partnership Program. Ano po yun? Pakipaliwanag nga po sa amin. Yung Institutional Partnership Program is yung binibigay natin pong assistance sa mga accredited social welfare agencies or mga NGOs or private institution na recognized ng DSWD and DOH recognized. So, pwede po siyang residential, pwede po siyang community-based, ganun po. So, binibigyan po natin sila ng financial assistance to augment po yung certain project nila or proposal nila para po din dun sa mga kliyente nila po. Specific clientele groups. Hala, paano mo sila magiging partner? May thesis defense ba yan, Ms. Maricar? Na parang, eto ha, eto yung gagawin namin program, kailangan namin ng assistance nyo. Ma'am, may mga requirements din tayo, ma'am, doon na binibigay. May mga partners po tayo all over the Philippines po at saka sa NCR. Example po natin dyan, yung mga Vision San Jose, White Cross. Okay. O sa probinsya naman po, yung Buklod Uklad, yung isang community organization po siya. So yung binibigay po natin assistance sa kanila, ma'am, is nakakatulong po kasi pag yung proposal nila is specifically for the, halimbawa po, physical therapy, or medicine, basta po related sa health-related mga activities nila and then augmentation sa food, nila, ma'am, yun binibigay po natin, ma'am. Meron din po tayong sinusunod na mga requirements din, ma'am. Pero kasi since DSWD accredited na po sila, so ibig sabihin, legit silang mga agencies. So, binibigay din po. So, kumbaga, hindi na ganun ka-stricto yung pagkilatis ng PCSO kasi yung unang sala naman, nagawa na ng DSWD. Yes, ma'am. Para lang po ma-ensure natin yung ma'am, ma-ensure natin, ma'am, yung ating binibigay na assistance is talagang bibigyan natin binibigyan natin is yung talagang
yung mga talagang legit na mga agencies, ma'am. Para Tama naman. safeguard din natin yung mga ibibigay nating mga tulong, ma'am. Okay, sige po. Punta naman po muna ako kay Doc Juliet. Doc, good afternoon po ulit. Balikan lang natin yung usapan ninyo kanina na tungkol sa mga consultation. Paano po kung Yes halimbawa yung mga pasyente talaga namang meron ng regular consultation from doctors outside PCSO? Okay lang ba yun na ang continuation ng regular consultation nila sa PCSO clinic nila? Okay lang din po yun. Tinatanggap po din namin yun. Basta mas maganda po sana may dala silang medical certificate or clinical abstract na galing dun sa attending physician nila. Although, nagkakaroon din naman po kami ng medical interview para sa mga pasyente para malaman po namin kung ano yung talaga pong sakit nila. Pero Doc, medyo na-curious ako kasi sabi mo kanina, pag nagpunta dyan yung mga pasyente, libre na yung consultation. So paano po yung mga salary ng doktor? PCSO ang bahala. Yes po, ma'am. Ang galing naman. So kumbaga, para na rin po kayong employees of PCSO, ganon. Yes po. Yung mga po namin, yung mga consultant po namin, mga visiting consultant po yun. Kumbaga, parang kawang-gawa na rin para dun sa mga pasyente natin. Ano po? Yes po, ma'am. Marami po Alright. din. Okay, Doc, sa puntong ito, bibigyang daan lamang po natin yung mga individuals na nabigyan din po ng tulong ng PCSO. Siyempre, gusto rin po nating marinig yung kanilang mga kwento. Simulan na natin kay Maria mula sa Zamboanga. Natulungan daw ng PCSO ang kanyang anak na nagkaroon ng kidney transplant. Maria, magandang hapon sa'yo. Gandang hapon po, ma'am. Sige nga, Maria, pakikwento sa amin. Ilang taon na ba tong anak mo at kailan siya sumailalim sa kidney transplant? Hindi biro yun. Yes po, ma'am. Nag-undergo po siya ng kidney transplant noong November po. 12 years old po yung anak ko. So, paano po kayo natulungan ng PCSO? Bale po, ma'am, may pinsan po ako galing yung sa BARM. And then, humingi po siya ng tulong mula sa OVP BARM through Ma'am Zuhaira Abbas. And then, i-refer po kami kay Ma'am Basadas, yung head po ng NKTI Social Service. Then, yun nga po, sinabi sa amin na papuntahin daw po kami sa PCSO po, main office. Main office? And then, yes po. Oo. And then? And then, dun po, nakilala ko po si Ma'am Ethel Lubino. Siya po yung nag-assist po sa amin and si Dr. Pinky Casas po. Yun pong tumulong. Ano po yung tulong na naibigay sa inyo mismo ng PCSO? Financial assistance po ba ito? Consultation yes, sa doktor? Paano po? Assistance po. Talaga. Financial assistance po sa pagpapatransplant po ng daughter ko po. Kung hindi nyo po mamasamain, gaano po ba kalaki yung budget na kailangan para po sa isang kidney transplant? Well po, ma'am, sa case po ng daughter ko, it's almost 2 million po yung kailangan pong budget. Kasama na po doon yung professional fee. Kasi po after nung transplant, a week after po, na-ICU po yung anak ko. So, kaya napataas po yung medical expenses po sa hospital, yung bill. Hindi po namin inaasahan. Tingnan mo nga naman, no? Napakamahal talaga para Kaya ma-ensure yung kalusugan ng anak, no? Pero kamusta na po yung inyong anak ngayon na 12 years old, 3 months after her surgery? Kasi sabi niyo November, ano po? Yes po. Yes po, ma'am. Alhamdulillah po, okay na po siya ngayon. Bale, weekly check-up po siya ngayon sa doktor niya. Yung mga lab results niya naman po, okay naman po. Nag-back to normal naman po lahat. All right. Sige po, Miss Maria, marami pong salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento dito sa aming programa. Ano po? Patuloy po sanang pagaling ang anak ninyo. Salamat po. Po, ma'am. Salamat din po. Gusto po mag-thank you din po sa PCSO sa tulong po, ma'am. Okay, sige. Maraming salamat, Maria. Okay, tawagin naman natin si John Briones, taga Maynila naman siya, natulungan din ng PCSO ang kanyang kapatid na magbayad naman sa ospital. John, magandang hapon sa iyo. Ano bang nangyari sa kapatid mo?
Ay, magandang hapon po. Bali, ano po, yung father ko po siya. Hindi Ah, ko po siya kapatid father. po. Okay, Yes father. po, ma'am. Sige, anong nangyari dun sa tatay mo, John? Bali, ano po siya, patient po. Ano po, bali, di ba po pagka dialysis patient, may mga komplikasyon po siya. Nagkakakomplikasyon po. Bali, nagkaano po siya kasi parang may infection po. Nagka-infection po siya, yung father ko po. Teka lang ha. So, ang sinasabi mo dyan, ng iyong father ay dialysis patient. Ilang taon na ba si Yes po, tatay? 81 po. 81 years old na si tatay. Gaano katagal na siyang nagdadialysis? 9 years, ma'am. Aba, 9 medyo matagal Ah, na rin ha. Oo. Yes So, po. paano ka natulungan ng PCSO? Paano mo nalaman yung tungkol sa assistance nila? Bali, hindi naman po ipagkakaila dahil po sa mga ibang pasyente din po. Ganun din po, din po sa PCSO din po humingi ng mga financial assistance, medical assistance po. Bali, may nagsabi po sa akin na pwedeng humingi po ng tulong po sa PCSO sa pamamagitan ng mga pagsubmit po ng mga requirements po nila. Tapos po yung i-online po. Before po kasi ano sila face-to-face po pumupunta po sa office po ng PCSO. Oo. Mula po nung nag-pandemic po, bali po through online po ang ginagamit po ngayon para makahingi po ng assistance po galing PCSO po. Aba, magaling nga. Nabanggit mo yung online na yan. So, kung online application, paano na ibibigay sa'yo yung assistance na kailangan mo? Bali, ano po ma'am, pagka na-kompleto po yung mga requirements na hinihingi nila, bali, through the, guarantee letter ma'am, binibigay po, through email din po, sa email din po. I see. So, gaano katagal nang natutulungan ng PCSO ang tatay? Medyo matagal na din, taon na din po. Dahil, kasi po, matagal na rin po kasi nagda-dialysis yung father ko po. Kaya nakakatulong po talaga ng mabuti po ang PCSO po. And kamusta na si tatay ngayon? Okay na naman po. Malakas na naman po ulit. Oo. O, sige. Opo. John Briones, maraming salamat sa'yo. Thank you po ma'am. Thank you. O mga kapatid ha, pwede pa kayong humabol sa inyong mga comment sa pamamagitan ng pagsusulat sa ating live stream ha. At maya-maya babasahin natin ang inyong komento kasama sina Miss Maricar at si Doc Juliet ng PCSO. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa ang programang Sagot Kita, katuwang ang PCSO. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako pa rin po si Maricel Halili. Mga kapatid, ang ating question of the day, anong tulong medikal ang kailangan ninyo? Of course, kasama pa rin po natin ngayong hapon si Ms. Maricar Santos at Dr. Juliet Diaz mula po sa PCSO at babasahin na po natin yung ilang mga katanungan at komento mula po sa ating netizens. Nako, eto po. Unahin ko na ito pong question mula kay Lisa Rodriguez Enano. Hindi ko alam kung sino po kaya na Miss Maricar at kay Doc Juliet ang pwedeng makasagot dito sa kanyang tanong. Ang sabi po niya, maaari po bang pakitanong kung may pagkakataon pong hindi nagbibigay ng guarantee letter ang PCSO? Nagpasa na po kasi ako noong January 3 at wala pa rin pong response sa email. Sino po ang pwedeng sumagot? Miss Maricar? Ma'am, yes ma'am. Kung siya through email po ba or online? Kasi may auto-reply po ang aming online application maski po sa email. So kung talaga po naipasa niya ma'am yun, dapat po within 24 hours meron po marireceive siyang reply. I think ma'am siguro try na lang pong umulit ma'am. Baka po hindi na kaya kasi 3 lang yun. At saka po ang aming assistance is Monday to Sunday po siya. So dapat... if ever ma'am, Opo, dapat receive niya na po yung kung talaga pong nakapasok yung ano niya ma'am. Meron siyang auto-reply ma'am Dapat automatically sabihin niya kung
makaka-receive po kayo ng na-receive namin yung itong inyong email, and then hintayin niyo po yung assessment. Parang ganun ma'am. Within 24 hours dapat yun. Nako, Lisa, kung wala ka pang natatanggap na reply mula sa PCSO, baka maigi ulitin mo na lang ulit yung application mo online. Kasi sabi ni Ms. Maricar, within 24 hours dapat makakuha ka ng reply letter mula po sa PCSO through your email. Ito naman po mula kay Lerma Macan. Ito palagay ko si Doc Juliet ang makakasagot nito. Kasi ang sabi po ni Lerma, ako po magpapatingin po sana sa bukol sa matres. Pwede daw ba siyang magpa-consult? Yes po. Pwede po sa clinic namin para makita po siya ng aming specialista na obstetrician. Ang schedule po is tuwing Miyerkules 9 to 12 noon. Okay. Pwedeng walk-in, di ba, Doc Juliet? Yes po. Oo. Pwede So, walk-in. ayan, Lerma ha, ang kanilang specialista para sa bukol sa matres ay Wednesday 9 to 12 noon. So, pwede ka daw magpunta sa clinic ng PCSO sa Shaw Boulevard. Ito naman po galing kay Jocelyn Ona. Maaari po ba akong humingi ng tulong tungkol sa mama ko? May problema, kailangan po niya ng steroids. Ano bang specialista doon, Doc? Pagka-steroids? O Depende po kasi kung ano po yung sakit ng mother niya na kailangan ng steroids. So pwedeng diretso na lang muna siya dyan sa clinic para masuri kung ano, no? Yes po, para ma-evaluate at ma-refer po namin kung kailangan i-refer. Okay. Eto, ma'am, meron tayong caller mula sa Parañaque, si Samuel Turla. Meron po siyang itatanong tungkol sa medical assistance program application. Go ahead, Samuel. Magandang hapon sa'yo. Ay, magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng tagapakinig. May kusal lang po ako, kaya nagtatanong po sana ako kung gaano katagal ang feedback since na mag-email ako with complete requirements. Oo. Kasi po nung January 9, nag-email po ako with complete requirements as advice nung kausap ko dyan. And then naghihintay po ako ng feedback, panentingin ko sa email ko. Wala po ako natatanggap. Just a little feedback lang sana para alam ko kung saan na ang takbo nung papers na in-apply ko. Yes. Go ahead, Ms. Maricar. Yes. Opo. Ma'am, katulad po nung banggit ko po kanina, kapag ka po nag-i-email, even pag online siya or sa email mismo, is may auto-reply siya, ma'am. Ngayon, kung January 9 po, nag-email siya, hindi siya nakatanggap within 24 hours, pwede naman po siyang tumawag dito sa amin para po ma-validate kung talaga po may nakapasok na email. Ibibigay ko po yung hotline ng sa Individual Charity Assistance Division ng Charity Assistance Department. Sige, ma'am. Ito po yung hotline namin, 8366 8366 3329. And then kunin ko din, ma'am, yung name nung patient kasi Ay, sige po. Ang name po ng patient is Rizali Roque. Rizali Roque. Sige, sir, ibibigay na lang po namin itong name ni Rizali Roque kay Ms. Maricar. I-coordinate po ng ating staff para po malaman din niya. Pero, sir, uulitin ko lang ha, pwede po daw tumawag sa 8366-3329. Ito po yung hotline number ng PCSO. 3329. sabihin lang po nila kung anong pangalan ng patient and then kung anong hospital para madali po nilang i-trace kung may pumasok doon sa araw kung January 9 po yung hinahanap. Sige po, Ma'am Maricar. Sir Samuel, kakausapin po kayo ng aming staff. Pwede nyo pong ibigay sa kanila kung nasa ang ospital po nagstay si Rizali para po ma-forward yung detalye sa PCSO. Ano po? Thank you. Alright, marami pong salamat sa inyo, Sir Samuel. Ulitin ko lang ha, para doon sa mga kapatid natin na kailangan ng hotline number ng PCSO. It's 8366-3329.
29. Okay. Eto pa, Ma'am Maricar, Doc Juliet, basa pa po ako ng ibang questions ha. Mula naman po kay Arlene Ranen, sabi niya, kapag operation sa tumor, paano po ang advice nyo lalo na kapag outpatient sa hospital bill? Malaki po kasi ang bill sa hospital ng kapatid ko. Sino po ang pwedeng sumagot? Ma'am, po hospital bill po, bago ma-discharge or kung may discharge na siya at meron na po siyang provisory, within 1 month po, pwede siyang i-file sa PCSO. And then, saang hospital po ba? It's a private po ba siya or government hospital? Wala pong Kasi pag government naka-indicate. hospital po, may mga malasakit center yun. Sila na po yung nag-i-endorse sa amin dito diretso. Okay, so pag public hospital, pwede po silang dumiretso ng malasakit center. Sila na yung bahalang makipag-coordinate sa PCSO. Pero paano po pag private hospital siya? Sa private po, ma'am, lalo na po dito sa NCR, it's through online and then yung isa po is through email. So dalawa po yung pwedeng pagpasahan ng dokumento. And Monday to Friday po kami nag-receive ng request. Opo, yun yung sinabi po ninyong proseso kanina. 1 week po ang aming servisyo. Ayun. O sige, mag-entertain po ko. Last one question na po, ma'am ha, kay Aldo Fabi. Sabi niya, may assistance po ba sa therapy sessions ng mga batang may autism like OT, speech therapy at ABA? Doc, meron po bang ganon? Yes po, meron po tayong mga therapy na binibigay. Physical and occupational therapy and speech therapy. Nagbibigay po tayo ng gano'n. Okay, so kailangan din po niyang sumunod dun sa proseso na binanggit ninyo. Email lamang po sa PCSO, Monday to Sunday, dapat within 24 hours makakuha sila ng response. Ayun. Okay, sige po. Ma'am Maricar Santos, OIC Manager ng PCSO Charity Assistance Department, at kay Doc Juliet Diaz, ang Division Chief ng PCSO Medical Services Department. Maraming salamat po sa inyong dalawa. I'm sure marami po yung mga nangangailangan ng information na ibinigay ninyo kanina because gaya nga po ng sinabi natin kanina, kahit gaano kasinop tayo talaga dito sa Pilipinas, kailangan pa rin talaga natin ng tulong kapag kami nagkakasakit. Kaya bawal talaga magkasakit. Ayan. Maraming salamat po uli sa inyo, Miss Maricar and Doc Juliet. 5:00 na ng hapon, so ako po ay magpapaalam na mga kapatid, ha? Dito na po nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Kita-kita tayo mamaya, 5:30 ng hapon sa Signal TV 1PH. Of course, dito pa rin sa True FM 105.9 at sa True TV Channel 19. Sa totoo lang. Ayan. So kita-kits tayo mamaya. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po ang inyong lingkod Maricel Halili. Sagot kita.